At dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, syempre naman, iisipin natin yung mga favorite nating ulam pagka umuulan. Isa na nga dito yung piritong isda tapos papartneran natin ng may sabaw na tahong. Ito yung isa sa mga perfect na tambalan pagdating ng mga panahong umuulan. Hey, what's up guys mga kaibigan? Welcome sa Cook and Taste. As usual, pagka kailangan ko ng mga gulay-gulay, dito ako pumupunta sa taniman ni Ama. Medyo nag-break time nga ng konti yung pag-ulan, kaya naman sinamantala ko na ang manguha ng dahon ng malunggay. Yung mga time nga na to ay saktong-sakto, mag-aalas 10 na nga, kaya ang sabi ko ay nag-break time yata yung ulan, kaya tumigil sa pagpatak. Maraming salamat nga pala sa mga bagong pasok at nag-share agad ng ating mga video. Pag-uwi ko nga ng bahay ay lilinisan ko na nga itong aking mga galunggong na binili. Medyo mataas nga ang kilo nito ngayon, dati 180 lang, ngayon ay 220 na. Siguro nga dahil umuulan, medyo mahirap mangisda. Pero hayaan nyo na, palagay ko naman frozen to. Kaya nga ngayon ay magkakaroon ng pagkakataon yung mga nagbabiyahe ng isda. Ito namang tahong ay 100 ng 1 kilo. 1 kilo lang yung binili ko at sakto-sakto naman kako to dito sa aming pamilya. Medyo maganda nga yung nabili kong tahong kasi kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kaliliit. Talagang magkakamukha yung size niya. Tapos madali pa siyang linisin, hindi katulad ng iba na ang daming lambat na nakasabit. Lambat ba yun o yung parang buhok ng tahong? Basta yun na yun, nagkabuhok pa tuloy yung talong. Okay, mag-prepare naman tayo ng ating mga aromatics na gagamitin. Sibuyas na pula. Habang naghihiwa pala ako dito, gusto ko lang batiin si Felix Reyes. Salamat din kay Joseph Kabasag ng Sarangani Province. At binabati ko rin si Edith Berco ng Pasig City. At magandang araw din kay Roberto Alvarez. Siya naman ay from Laguna. 3 aromatics lang pala yung ating ginayat. Luya, sibuyas at saka bawang. Tapos dito sa isang kawali, magigisa na nga tayo. Painit lang tayo ng mantika at ilagay na nga natin yung ating mga luya. Bali una yung ating luya kasi nga ay magtitinola tayo ng tahong. Kung mapapansin nyo nga ay wala tayong ginamit na kamatis. Sobrang mahal ba naman ng kamatis? Makakabili ka pa ba? Hindi, joke lang. Hindi talaga ako maglalagay ng kamatis ngayon. Tapos ilagay na nga natin yung mga bawang. Bali, babang-banguhin lang natin ito. Tapos ilalagay na rin natin yung ating mga sibuyas. Wala namang kakaiba dito sa lulutuin natin ngayon dahil nga ito ay pangkaraniwang ulam lang. Lalo na pagka ganyang umuulan, ito yung hinahanap-hanap natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman dapat laging espesyal. Ang mahalaga ay nabubusog natin ng maayos ang ating pamilya. Ngayon naglagay na nga ako ng patis. Bali 1 sandok na patis yung ating nilagay. Huwag kayong mag-alala, hindi naman yan naalat kasi sasabawan pa natin yan ng pagkadami-dami. Ganito pala ako magtinola ng tahong. Ang ginagawa ko ay sinasangkutsa ko muna yung ating tahong. Pinabubuka ko muna. Pagka medyo mainit-init na kasi yan, kusa ng bubuka yan. Para pumasok na agad yung ating inilagay na patis doon sa ating mga tahong. Tapos kung mapapansin mo, habang hinahalo mo yung tahong, naglalabas ng tubig. Ewan ko ha, pero sa palagay ko, yung tahong ang pinakamurang seafoods kasi 100 lang 1 kilo. Isipin nyo nga, napakamahal ng isda ngayon, 200 isang kilo. Tapos yung mga ibang mga laman dagat, katulad ng mga hipon, yung mga alimango, sobrang mahal ng presyo. Pero itong tahong, di ba, 100 lang, meron ka ng 1 kilo. Kung magaling kang pumili ng tahong, makukuha mo pa yung mga nagtatabaan at naglalakihan tahong. At yun, kumulo na nga, nilagay ko na nga yung ating mga malunggay. Ayan, nakita nyo, 1 damakmak na malunggay yung aking nilagay. Masarap kasi yung malunggay na yan pag ganyan kadami. Talaga naman pagka kumain ka, hanap-hanapin mo yung mga lasa niya. Kaya kung magluluto kayo ng ulam, hanggat maaari, lagyan nyo ng malunggay. Talaga namang napakasustansya. Kaya lang, depende sa ulam na lalagyan nyo. Baka naman mamaya, magminudo kayo, tapos lagyan nyo ng malunggay. Baka kaiba yun. So, syempre, kailangan, babagayan din natin yung mga niluluto natin, lalagyan natin ng mga sangkap. Tapos ito, piprituhin na nga natin yung ating mga isda. At nung ganito lang ang itsura, hinango ko na. Siguro nga hanggang ngayon nanonood ka pa. Paki-comment naman yung pangalan mo, comment mo na rin yung lugar nyo. Huwag mo na rin kalimutang i-share itong video natin. Sa susunod, ikaw ang aking tatawagin. Ikaw yung aking babatiin. At meron nga pala akong binibigyan na lucky sharer. Ginigigas ko na lang at hindi ko na nga pinapasabi na sila yung nanalo. At ano nga ang malay mo, sa susunod, ikaw naman yung ma-message ko at mabigyan ng konting regalo. Kaya naman i-share mo na at baka mamaya ikaw ang pala rin. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood. Sa mga bagong followers, maraming salamat po sa inyo. At doon naman po sa mga hindi ko pa nababati, wag po kayong mag-alala. Iniisa-isa ko na po kayo. Paano po? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. I love you all. Bye-bye.